Sawa ka na ba sa pagiging trabahador? So kung gusto mong maging negosyanteng kagaya ko, so pwes manood ka at tapusin mo ang bidyong to. Sa araw-araw nating pamumuhay, may iba't ibang paraan para kumita tayo ng pera at matustusan natin ang ating pangangailangan araw-araw para sa ating pamilya. Pero ang dalawang pinaka-legit na paraan para kumita tayo ng pera, una dyan ang pagiging empleyado natin. Mag-apply ka ng trabaho bilang trabahador sa isang kumpanya. Yon ang pagiging isang empleyado. Legit na legit yan, kikita ka araw-araw. Ang hindi mo lang talaga sigurado ay aasenso ka ba sa pagiging isang empleyado or hindi. Meron namang ibang umaasenso sa pagiging isang empleyado, siguro magaling silang humawak ng pera, mag-ipon, at mapaikot nila yung kanilang sinasahod kada buwan. Pero mas maraming pa ring empleyado ang kinakapos ng pera buwan-buwan kahit na may trabaho sila. Naranasan ko na yan dati sa pagiging trabahador ko dahil hindi nag-aakma yung sahod ko sa pamilyang binubuhay ko. At kahit na naging OFW ko ng 8 taon sa abroad, hindi pa rin ito sapat para guminhawa ang buhay ng aming pamilya. Dahil alam mo kung bakit? Dahil isa pa rin akong empleyado or trabahador sa isang kumpanya. Paalala lang po hindi ko sinasabing hindi ka kaasenso kung talagang forever ka ng empleyado or trabahador. Depende na lang talaga yan kung anong posisyon ang hawak mo sa pagiging isang empleyado. Ang sinasabi ko lang yung mga ordinaryong empleyado katulad ng mga nagtatrabaho sa mga construction, mga nagtitinda sa mga mall, mga nagtatrabaho sa mga factory worker, ganyan. Umiikot lang talaga ang sahod nila kada buwan sa pagbabayad ng bills, mga internet, pagkain, every month, ganun lang ang cycle nila. Naranasan ko yan Kaya nung bumalik ako ng Pilipinas galing abroad at nakapag-ipon ako ng konti, ginamit ko yan sa pagninegosyo. Unang ginawa kong pagninegosyo yung nagtayo ako ng sari-sari store dito sa harap ng bahay namin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon nandito pa rin yung sari-sari store namin at kumikita to araw-araw. At nung panahon ng pandemya at nag-lockdown, doon ko naisipan talaga mag-focus sa pagiging isang negosyante. Nag-focus ako sa pagiging online seller. At dahil nga bawal lumabas nung panahon na yon, naisipan ko magbenta ng kung ano-anong mga item sa pamamagitan ng Facebook lang. Nasubukan ko na magbenta online ng mga sofa set, dining table, mga cellphone gadget, nagbenta rin ako online. Yan ang kagandaan ng isang negosyante. Hawak mo yung oras mo, ikaw ang big boss, wala nag-uutos sa'yo. Kung kailan mo gusto magbenta, pwede. Iba naman yung negosyanteng magtatayo ka ng sarili mong kumpanya or tindahan ng mga pagkain. Tulad ng mga coffee shop, internet cafe, sa mga ganyang klase ng negosyo, pwede ka talagang malugi dyan. Kailangan talaga dyan, mag-focus ka at magsipag ka talaga. Ibang-iba talaga yan sa pagiging isang online business. Bilang isang negosyante sa pamamagitan ng internet, sa internet kasi makakapagbenta ka ng mga binebenta mo sa buong Pilipinas, pwede ring abroad. Hindi ka na kailangan magtayo pa ng mga branches dahil sa internet lang pwedeng nang maabot ang mga customer na gusto mo. Alam mo bang minsan, hindi mo na kailangan maglabas ng pera para makabenta ka online? Tama ka dyan, i-post mo lang yung mga bagay or mga item na gusto mong ibenta online. Tapos sila nang bahalang mag-produce at mag-deliver sa customer mo. Ganong kadali ngayon. Affiliates naman ang tawag doon. At ito namang nakikita yung pagbabalot ko ng mga carpet dito sa aming bahay. Yan ang aming negosyo ngayon online. Binebenta namin yung mga carpet na binibili namin online. Alam mo ba ang puhunan ko lang dati dito is 5,000 pesos? Pag pinost ko yan sa Facebook at may bibili, doon ko pa lang yung kukunin sa supplier namin at babayaran. Ibig sabihin nun, sure ball ka nang kikita dito sa binili mong carpet kasi nga nabenta na yan, automatic. At dahil nga nagbumito nung panahon ng pandemic, nakabili kami ng aming sasakyan, isang tricycle at isang 4 wheels at napagawa ko na rin yung aming bahay ng 2nd floor. Ang kagandahan pa kasi ng pagiging isang online seller, kahit wala ka sa bahay, kahit nagkikipag-birthday ka or pumunta ka sa ibang lugar or pumasyal ka or bumili ka ng mga damit sa mall, ay tuloy-tuloy pa rin ang negosyo mo basta't may cellphone ka at internet. Kung gusto mo subukan ang pagiging online seller, ang payo ko sa iyo, huwag ka mag-focus sa mga iisang item lang na binebenta ha. Try mo magbenta ng kung ano-anong item dyan sa internet at kung matsambahan mo yung item na gustong-gusto ng mga customer mo, doon ka mag-focus ng maigi. Tulad ngayon ng ginagawa namin dahil nga sa carpet kami kumikita ng malaki dati. Dito kami nag-focus talaga sa pagiging carpet seller namin online. Expect mo na rin na minsan sa isang buwan or mga ilang buwan ay mahina talaga yung benta. Seasonal talaga yung pagbebenta online ha. Hindi araw-araw, piyesta.
kahit sa anong negosyo. Ang pagiging isang negosyante ay parang sugal lang yan. Minsan mananalo ka, minsan matatalo ka. Kaya habang panalo ka sa negosyo mo, mag-ipon ka sa lahat ng kinikita mo dahil sa panahon na talo ka, alam mong meron ka pang huhugutin para magkaroon ulit ng mga bagong negosyo para ikay umunlad ulit at manalo. Ganyan ang pagiging isang negosyante. Pero kung takot kang malugi or matalo sa isang negosyo, aba, ede doon ka sa pagiging empleyado, araw-araw may kita ka doon. Nasa tao na lang talaga kung papaano sila umasenso or dumiskarte sa buhay. Pero bago mo pasukin ang pagiging isang negosyante mga kababs, pakifollow naman yung aking page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At pakifollow na rin at subscribe sa aking YouTube channel at TikTok account. At sana guys may natutunan kayo sa pagturo ko sa inyo sa pagiging isang online seller. Eto pa yung isang tip, kung isa kang empleyado ngayon, pwede kang mag-sideline bilang isang online seller. Time management lang yan. O siya, hanggang dito na lang mga kababs. Sana may natutunan kayo sa ating mini vlog for today's video. Maraming salamat sa inyo and God bless. Thank you!